Hello, magandang tanghali mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, or gabisan man sulok ng mundo. Miga love shoutout sa mga kapwa ko po FWs around the world. Hello, miga love shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, ang topic natin ngayon, ito mainit-init pa po dyan sa Pilipinas, balita ng News 5. Lumabas na po daw yung hatol dito sa kay Denise Cornejo, Cedric Le at iba pa, no, sa ikinaso daw ni Vong Navarro. So pakinggan po natin ito mga lalabs, mga bayots, no, na ang pamilya daw ni Denise Cornejo nabigla sa guilty verdict daw ng korte. Ito magkahalong lungkot at pagkabigla ang reaksyon ng pamilya ni Denise Cornejo sa guilty verdict ng korte sa Taguig City sa modelo, Cedric Lee at iba pa para sa kasong serious illegal detention for ransom. Ito yung sinasabi dito, no? Mamaya bigyan natin ito ng komento. Pakinggan po natin muna ito ng mga lalabs, mga bayots. Naging reaksyon ni Denise nung kanya pong narinig yung hatol po. Siyempre mabigla, matuwa. Sadness and shock. Sadness and shock. Shocked because I didn't expect such verdict. Sadness because, family, members of the family, is going to go to prison for the rest of her life. Napakalungkot siya, napakalungkot. Noon po, ano po ang naging reaksyon noon na sabi po sa inyo ni Denise nung narinig po niya yung hatol po sa kanya? Well, I was beside her all the time, and I was amazed at her composure. She did not weep. She did not do any scandalous act. Wala. She was very quiet. She maintained her composure, and she was telling me that she is maintaining her faith. She believes that God will that justice will really prevail. So in short, Cheryl, I look at Denise as a very strong woman for her age. At I understand, Sir Rod, kasama rin po ang kanyang nanay. Kanina po, ano po ang naging reaksyon ng kanyang ina? Well, I suppose any mother would cry, when she heard the verdict condemning her child. Tanungin pa kung anong reaksyon ng ina. Siyempre, iiyak yun dahil ini-expect nila na manalo sila sa kaso. Alangan naman magdiwang sila sa tuwa. Ito talagang mainstream media na to, yung mga reporter, talagang may kulungo din, ano? Ano nga namang matuwa sila? Siyempre, malungkot. Right, no? But of course, actually, she has a heart problem, no? So we're trying to... So, nakita po yung ano ko sa kusina, nasa kusina kasi ako. And process the whole thing. But Cheryl, all I can say is this, no? I was really surprised kung ba't naging ganun ng verdict mo. But of course, the judge might have good reason. But ang kinakapitan, ang hinahawakan namin ang aming pananampalataya. We're keeping our faith in God. Kasi marami din po mga kaibigan ng mga Kristiyano na nagdadasal para sa Kanya, no? So I believe that God has a plan. I know that He has a plan. And it will come out right. Yun na po, Cheryl. Yun na po. Nasaan na po ngayon si Denise, Sir Rod? Well, we departed from Bicutan. She was on her way to, I think, CIW. I think she has to undergo some medical examination. While the other person will go straight to New Bilibid prison. So she's going to be she'll be incarcerated at CIW. Yan alam ko. Panghuli na lamang po, ano po? So, malinaw ha, na natalo sila si Denise Cornejo sa kaso. Bakit? Nangyari, di ba, itong issue na to na di umano'y kamanyakan ni Vong Navarro, kung hindi natin alam talaga kung ano yung istorya sa likod nito nila ni Denise Cornejo, no? Noong time na yon, nung panahon pa ng administrasyon to ni Pinoy, na kung saan si Laila de Lima ang DOJ secretary. At itong si Paquito Ochoa, dahil ano natin itong kaso ni Vong Navarro, dito kay Paquito Ochoa, dahil bakit? Magkamag-anak to sila Pagtagpi-tagpiin po natin mga lalabs, mga vayots, bakit ngayon
time na ito ni Bong Navarro na magkaroon siya ng hatol na siyang manalo. Bakit? Panahon ni Pangulong ni Pinoy, si Paquito Ochoa ay executive secretary ni Pinoy na kung saan, siyempre si Laila de Lima, ulitin ko, DOJ secretary that time. So yung kaso ni Denise Cornejo na inisinampa dati kay Bong Navarro sa kanyang pambababoy daw, pamamanyak ni Bong Navarro kay Denise doon sa kondo porque inimbitahan siya pupunta doon, ginahasa di umano ni Bong Navarro si Denise kaya nagtawag kay Cedric Lee ng tulong. Di po ba yun, di ba? So ngayon, bakit na-absuelto si Bong Navarro? Nung time na yun, administrasyon ni Pinoy. Ulitin ko, dahil kay Paquito Ochoa, na tiyo ni Bong Navarro ay executive secretary ni Pinoy kung saan ito din ngayon ang tinuturo ni Expedia, yung investigator na si Jonathan Morales, na kung saan ay ngayon mainit-init doon sa Senate hearing ni Bato na itinuturo din si Paquito Ochoa na siya ang humarang sa di umano paghuli sana kay Maricel Soriano at dating Senador Bongbong Marcos Jr. na ngayon presidente sa panahon na yon, si Paquito Ochoa noong 2012. Na siya ay executive secretary ni Pinoy. Tandaan po natin mga lalabs, mga bayot, si Paquito Ochoa at Liza Araneta, magkasama sila sa law firm na Most. Diba? Yung M, Marcos, tapos Ochoa, tapos Sebastian yata yung isa, tapos yung T, Tan yata yun, or something ganyan, no? Basta Most. So, kung, ito yung tanong natin, kung nagawa ni Paquito Ochoa, harangan ang paghuli kay Bongbong Marcos at Maricel Soriano noong 2012 nang dahil dyan sa paglaklak nila ng ipinagbabawal na droga, paano pa kaya hindi tulungan ni Paquito Ochoa si Bong Navarro na kanya mismong pamangkin? Panahon noon, hindi yun, nawala di ba, dismiss ang kaso noon. Natulog ang kaso ni Denise Cornejo kontra Bong Navarro. Tapos, nabuhay ulit yon. Nagkaroon ng chance si Denise Cornejo na mabuhay ang kaso niyang sinampa kay Bong Navarro noong panahon ng administrasyon ni Duterte. So, hindi yan hanggang sa, siyempre may mga abogado sila doon sa loob ng korte siguro na mga kasama, kaibigan nila, mga kafrat, brad nila, sis, ganyan, kung ano pa. Parang dinidelay hanggang sa natapos ang administrasyon ni Duterte na 6 years. Tapos ngayon, nang umupo si Bongbong Marcos. Kaya nga, di ba, mismong si Percy Lapid ang nagsabi, July 1. Pag-upo na araw na yon ni Bongbong Marcos sa Malacanang, andoon na si Paquito Ochoa dahil sa katunayan. Bakit andoon siya? Yung kanyang brother-in-law na inupo ngayon ni Liza at ni Marcos Jr. dyan sa housing, di ba? Dating pango ni Imelda Marcos na ngayon ay, ano ba apelyido nun? Hindi yun Ochoa yung inupo doon na housing director. Brother-in-law po yun ni Paquito Ochoa. So, gumulong ang kaso ngayon na ito ni Denise Cornejo laban kay Bong Navarro. At hindi na tayo magtaka kung bakit ito ngayon ay naabsuelto si Bong Navarro at convicted dito si Denise Cornejo, si Cedric Lee at sino pang mga kasama nila doon. Bakit? Tingnan ninyo nga ngayon dyan sa PDEA leaks na na yan na hearing. Na kahit authenticated or legit yung PDEA leaks, yung papel na yun na si Maricel at si Bongbong Marcos ay talagang sumisinghot ng siyabuyas.
doon sa Rockwell Tower ni Maricel, yung kondo niya kung saan siya doon nakatira. Dinidinay nga ni Lazo, yung director ng PDEA. Pinagtatakpan nga si Bongbong Marcos at si Maricel at kung sino pa man niyang ibang mga kaibigan lang involved sa pagsisinghot. So, kayang-kaya din ngayon ng administrasyon. Hindi natin alam kung si Liza Marcos kaya niya ngang tulungan yung Chowa na apelyido doon sa yung involved sa pagdukot ng anak ni Francis Chowa, di ba? Doon sa Torque. Kaya nga ni Liza Marcos yun gawin eh. Ito pa kayang kaso ni Denise Cornejo ang hindi kayang resolbahin ni Liza Marcos kasama si Paquito Ochoa na nasa Malacanang ngayon na hindi yun namatay na lang si Percy Lapid. Hindi iyon dininay ng Malacanang na wala doon. So, andoon yun. So, wag na tayong magtaka kung si Denise dito ngayon ay sentensyado na sila Cedric Lee at panalo si Bong Navarro. Malaki po ang utang na loob ni Bong Navarro sa kanyang tiyohin na si Paquito Ochoa na siya di umano ang humarang sa paghuli kay Bongbong Marcos at Maricel Soriano noong 2012. Ito din si Ochoa din ang humarang para mawala muna sa ere ang kaso ni Bong Navarro nung panahon ng administrasyon ni Pinoy dahil andun siya nakaupo. Nakaupo na naman siya ngayon kay Marcos Junior Administration kaya ito na. Tinuldukan na ngayon nila ito. Bakit? Dahil alam nila na baka hindi matapos ni Bongbong Marcos ang kanyang 6-year terms as president, at least tapos na po ni Paquito Ochoa ang kaso niyang kanyang pamangkin na si Bong Navarro laban kay Denise Cornejo at ang hatol ay inosente si Bong Navarro, panalo sa kaso at ang makasuhan talaga at ang madiin si Denise Cornejo. Sa totoo lang mga kababayan, ako'y naniniwala kay Denise Cornejo kaysa manyakis na yan na si Bong Navarro. Tingnan mo nga kung ano yung mga pinaggagawa ng ilang babae. Yung pues yung sikat Alano ba yun? Milano. Na nawalan, di ba? Nawala na nga lang, nagpo-post-post. Hindi na nag-post kasi wala mang pumapansin sa kanya. O siya, biktima din daw yun ng pambababoy. Yung marami ang lumabas dati na nabiktima ni Bong Navarro na kanyang mga pinagsasamantalahan. Ito yung isang beauty queen, di ba, doon sa taga Cebu na nagsalita din na ganun din yung ginawa sa kanya ni Bong Navarro. Kaya bilang babae, mas naniniwala ako sa kanila dahil bakit hindi maglakas ng loob ang isang babae na ihayag ang kanyang kahihiyan sa madla kung hindi yun totoo, kung magdadrama lang siya. So yun. So ngayon alam na natin na magdiwag ang kampo ni Bong Navarro kaya malaki ang utang na loob niya ngayon sa kanyang tiyo na si Paquito Ochoa. So hanggang dito lang. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.